palaging nangungusap at laging nagpapaalala sa mga bagay na nakakalimutan po natin. At bilang pasimula po, tayo po ay magbasa ng ating salita ng Diyos na makikita po natin sa Pahayag 3:14 hanggang 22. Atin po itong babasahin ng salitan. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, ang lahat po inaanayahang tumayo. Revelation 3:14 to 22. O Pahayag or Apokalipsis 3:14 hanggang 22. Ako po muna sa 14, kayo po sa susunod hanggang sabay-sabay po tayo doon sa pinakahuling talata. Basahin po natin. Sa 14, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sa 16 po, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sa 18 po, kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo na. Lahat po tayo sa 22. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, salamat po sa umagang ito, sa inyong kadakilaan, sa inyong patuloy na pagsama sa bawat isa. Salamat o God sa buhay at kalakasang taglay ng mga lingkod nyo, Panginoon, ng mga taong naririto o God na sumasamba sa inyo o God. Salamat Panginoon dahil patuloy na ibinabangon nyo kami, patuloy na itinadako nyo ang aming mga paa sa sambahan na ito upang kayo mapapurihan, upang kayo madakila, Panginoon, at maluwalhati. Sa umagang ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng inyong salita, nawa ay tumimo sa aming mga kaisipan, buksan niyo ang aming mga puso, Panginoon, upang lubos namin maunawaan, lubos namin makita, Panginoon, ang inyong pangungusap sa amin. At kumilos nga po, God, ang inyong banal na spirito upang man, Panginoon, ang inyong sasalitain, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong lingkod, Panginoon, ay maunawaan namin. Mga bagay na nakalimutan namin ay ipapaalala ng banal na spirito sa amin, O God. Sa umagang ito, Panginoon, sa inyo po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang pag-aaral namin ng inyong banal na salita sa dakila, banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kapag tayo ay nangihina tayo, dahil hindi mismo naman yung apoy ang nawawala, yung langis. Ano po? Yung langis yung nawawala. At dahil yung langis, pag nawala, mamamatay na yung lampara. At mamamatay na po yung apoy ng ating pananampalataya. Hindi na umiiyak sa panalangin, hindi na gutom sa presensya ng Diyos. Ano po? Minsan ay naka-attend po kami ng conference, workers conference, at yung isang preaching po doon ay yung karamihan sa mga pastor, parang hindi na sila, habang napupuspos yung mga miyembro, na po sila ay nasa likod na lang. Hindi na sila, ayaw na nilang mapuspos. Yung parang hindi, pinipigilan na nila. Ano po? Hindi na sila nauuhaw or hindi na sila gutom sa presensya ng Diyos. Yun po ay sinabi sa preaching. Ano po? Yun nga po, pag nawala na yung
yung kauhawa natin sa presensya ng Diyos, tayo po ay manghihina. Dahil tandaan po natin kung meron po tayong physical na pagkain, ano po, pagkain physical, meron din po tayong pagkain spiritual. At kailangan para mapunuan po yung kailangan ng espiritu natin na kalakasan, kumain po tayo regularly ng salita ng Diyos. At ito po ay may sasagawa natin sa patuloy na pag-aaral po ng kanyang salita. Ano po, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Ano po, marami po tayong gawain. May Sunday service, may prayer meeting po tayo tuwing Huwebes, at marami pang iba, yung mga fellowship po at cell group po natin, na meron po mga itinalaga ang Diyos para po magturo sa atin at mas mapalalim po yung ating mga kaalaman. Ano po, dahil kung spiritual awakening, kailangan po mabuksan o magising yung ating spiritual na buhay. Huwag po natin hayaan na abutin tayo ng gabi na hindi muling pinalalagablab ang ating pananampalataya. Huwag po natin hayaan na hindi tayo makasama doon sa pangako ng Diyos sa atin. Huwag natin hayaan na ang kayabangan ng Laodicea ay manatili sa puso natin. Huwag po natin hayaan na magaya tayo sa Laodicea na inari nila, na kaya nila ang lahat ng bagay. Ano po? Sa halip na sabihin na mayaman ako, sabihin natin, Panginoon, wala ako, kundi ikaw lamang. It's only you, Panginoon. Ikaw lang. Ano po? Pag inangkin natin na kaya natin sa ating sarili, hindi tayo umaasa sa tulong ng banal na Espiritu. Ano po yung nangyayari sa atin? Nanghihina po tayo. Ano po? Kaya nga po tayo umaattend ng ganitong mga gawain sapagkat dito po tayo nare-recharge. Kapag lobat na tayo sa ating espiritu, dito po tayo mag-charge ng ating espiritu. Sapagkat sa pagkain ng salita ng Diyos, nabubuhayan po tayo ng loob. Pinalalakas tayo ng Diyos. At yung pagpunta pa lamang natin sa bahay na ito, inaangkin na natin na hindi natin kaya. Kaya tayo nagpapatira pa at tayo ay pumapasok sa banal na iglesia ng Diyos para humingi ng tulong sa Kanya. Dahil hindi po natin kaya. Ano po? Hindi po sa ating sariling lakas, kundi sa Espiritu ng Diyos na siyang nagpapalakas po sa ating gamgam patungo sa naglalagablab na pananampalataya. Ano po? Hilingin po natin ito sa Panginoon, yung apoy na magpapanatili po ng kondisyon kung saan naglalagablab. At kung tayo po'y maligamgam or malamig, hayaan po natin na yung presensya ng Diyos ay palagi nating asamin na patuloy na ibigay sa ating mga puso yung init ng pagmamahal natin sa Diyos, yung init na naglalagablab na sapat para tayo makasunod sa Kanyang kalooban. Amen po? At kagaya nga po, paano po ba tayo gumawa ng langis ng nyog? Ano po? Sino pong nakakagawa ng langis ng nyog? Coconut oil. Iba po ay kakayurin muna, tapos ay pipigain, ano po, gagatain, tapos po ay isasalang sa apoy, ano po, hanggang maging langis. Yung sesame seed po, yun po ay dadaan ng grinding process, gigilingin, talagang babayuhin ng matindi bago po ma-extract yung pinaka-sesame oil. Ano po? Ganun din po sa ating buhay. Yung langis, mabuo yung langis, manatili yung langis na nagpapalagablab ng apoy ng ating pananampalataya. Kailangan po dumaan tayo sa pagkakayot, pagliliglig, pagbayo, pagpiga. Ano po? Kapag po tayo pinipiga na ng mga sitwasyon, dumaranas na tayo ng mga mahihirap na pagsubok, tayo po ay nililiglig na. Naroon na po ang anointing ng Panginoon. Susunod na po ang pagsama ng Panginoon kung tayo po ay patuloy na magpapatira pa sa Panginoon. Ano po? Kagaya nga po sa aklat ng Samuel, nung binisita ni Samuel ang mga anak ni Jesse nang siya ay sinabihan ng Diyos na magmumula sa anak nito ang susunod na hari. Ano po? Hindi niya nakita, hindi nasumpungan sa tahanan. Doon niya nakita sa pastulan. Ano po? At doon ipinaunawa ng Diyos na yun yung haring pinili. Ano po? At doon inanoint si David gamit yung sungay, yan po yung horn na nagtataglay ng langis. Nung unang panahon po, yung langis ay ginagamit. Hanggang sa ating pong kasalukuyan ay
ginagamit para sa pag-anoint ng mga bagay. At kapag po na-anoint ng langis ang isang bagay, ang kasunod na po noon ay ang pagsama ng Panginoon. Basahin nga po natin sa David, after po siyang i-anoint, ay ang kasunod pong talata nun ay bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Ano po? At sumama si Yahweh after the anointing of the oil. Ano po? At kapag tayo ay, sabi ko nga po, pag siniksik na tayo, niliglig, piniga, giniling, ano po? Parang ang sakit ng giniling. Ano po? Hanggang ma-extract yung oil, ano po, sa atin. Yung oil na yon, yung magsisilbing pasimula ng anointing ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Yan po yung oil din, same oil, na magpapalagablab doon sa apoy ng ating pananampalataya. Yan po yung same oil na magsisilbing ilawan para po tayo sa madilim na mundong ito ay magliwanag, patuloy na maging liwanag sa ibang tao. Ano po? Lalakad tayo na ang tingin sa atin ng mga tao ay maliwanag na lang na kumikitil, sumisira sa anumang anyo ng kadiliman. Ano po? Kailangan po natin panatilihin yung apoy sa atin, mga kapatid. Huwag po tayong maging maligam-gam. Mabilis lang po yung ating mensahe bilang pagtatapos po. Bakit po natin kailangan? Magkaan po natin yung Daniel 3:1 to 30. Sa Daniel 3:1 hanggang 30. Medyo mahaba po yun, pero isa-summarize na lang po natin. Doon po ay tinatalakay yung tatlong mga kabataan, si Hananiah, Mishael, at si Azaria, na pinalitan yung kanilang pangalan, ano po, ginawang pangalan ng mga pagano, yung Shadrach, Meshach, Abednego. Ano po? Pero mas maganda po yung original name nila, na Hebrew name, yung Hananiah, Azaria, at Mishael. Ano po? Ano po yung nangyari noon? Yung hari, si Nebuchadnezzar ay pinapasamba, pilit na pinapasamba ang lahat ng tao doon sa ipinagawa niyang rebulto. Ano po? At itong tatlong kabataan na ito na itinalaga ng haring Nebuchadnezzar sa mga matataas na tungkulin, ay sila po ay hindi sumunod sapagkat pinanindigan nila yung kanilang pananampalataya. Ano po? Pinanindigan nila na si Yahweh lamang ang kanilang sasambahin. Ito lamang yung Diyos ng Israel na kanilang pagtitiwalaan. Ano po? At kahit, di ba po, sabi ang utos ng hari ay hindi nababalik. Ano po? At anong naramdaman ni Haring Nebuchadnezzar? Nagalit siya ng malaman ng kanyang maulinigan na ang tatlong mga kabataang ito ay hindi sumamba din sa ipinaukit niya o pinagawa niya estatwa. Ano po? At siya'y nagalit at ang naging pinakahatol, sila ipapatapon sa mainit na pugon. Ano po? Pag sinabi pong pugon, ay di ba po yung sa mga pizza, yung paggawaan ng tinapay, ano po? Bato na talagang napakainit ng temperatura. Dinescribe nga po sa Biblia, sobrang init ng temperatura na yung nagtapon sa kanila na kawal ay nasunog. Ano po? Napugnaw yung katawan. Napakalalim na pugnaw. Na halos malapnos. Ano po? At namatay. Ano po? Nalapnos yung katawan. Ganun kainit. Pero nakita nila, bakit ba, di ba tatlo lang ang inilagay natin doon sa pugon? Bakit apat silang naglalakad? At hindi sila nasusunog. Ano po? Dahil kasama nila si Yahweh. Ano po? Kasama nila ang Diyos. Sabi po sa Isaiah 43, verse 1 hanggang 3. Sino pong mga kasumpong nauna ay pakibasa po. Isaiah 43. Ayan, ito po. Purihin po ang Panginoon. Sabi po, sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog,
hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh ng iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ano po, naroon yung pangako ng Panginoon. Kailangan po panatiliin natin yung init. Kasi kapag ang isang bagay na mas mababa ang temperatura, doon sa paglalagyan niya, ang mangyayari po dito ay maluluto. Ano po, yung karne, yung gulay, pag nilagay po natin sa may kumukulong tubig, naluluto. Pero kapag ang required na temperatura para matunaw ay hindi na-meet, halimbawa po sa paggawa ng diamond, kailangan po ay libo-libong temperatura. Sa 100 degrees Celsius, hindi po tayo makakagawa ng diamond. Dahil mas matindi yung init na kailangan para siya'y malikha. Ano po? Ganon din po sa ating pananampalataya. Kagaya ni na Hananiah, Mishael at Azaria. Ano po? Kailangan mas mainit tayo kaysa doon sa pugon na pagtatapunan natin. Ano po? Kaya nga po kapag tayo mas mainit sa pananampalataya, wala po tayong puwang sa impyerno. Hindi po tayo pwede sa impyerno dahil hindi po tayo kayang pugnawin ang impyerno kung tayo mas mainit doon sa paglalagyan sa atin. Yung kinauuhawan kita. At bilang pagtatapos po tayo po ay aawit sa Panginoon. Awitin po natin yung inawit kanina. At patuloy po gawin natin panalangin kung paano po tayo nauuhaw sa Panginoon, kung paano po tayo ay nagnanais na mas uminit pa. Ano po, hindi maging maliganggang ay nasain natin, gawin natin panalangin na asamin natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Patuloy na italaga natin yung ating mga sarili na tayo po ay patuloy na maglilingkod, patuloy po tayong naghahangad ng kanyang anointing, ng kanyang pagsama sa ating mga buhay sapagkat kung wala po ang Panginoon, wala po tayo may kakayahan para po palakasin tayo sa bawat yugto po na ating buhay. Hallelujah.